Ating po linya ngayon si Secretary Manny Bonoan ng DPWH sa napaka-importanteng paksa for Metro Manila po muna tayo, flood control projects. Good morning po, Secretary. Good morning, Ted. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Opo, kahapon po nagkaroon na ng patikim sa amin sa Quezon City along Commonwealth Avenue po yung hindi ho halos gumalaw yung taas ng tubig na may portion dyan. And then recently po din sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So kaya ho kami istorbo sa inyo, Secretary, dahil gusto po namin malaman lang ang update po sa Metro Manila Flood Management Project po under DPWH, sir. Well, yung flood management, let me just clarify a little bit, Ted. No? Yung flood management program for Metro Manila is under direct responsibility ng MMDA yan kasi charter nila, sila daw ang mamamahala. Tinutulungan lang namin naman ang Metro Manila Authority for pagkukumpuni ng mga infrastructure nila. Lalong-lalo na sa kukumpuni ng mga pumping stations kasi luma na yung mga pumping stations around Metro Manila. So there is a World Bank assisted program that we are now rehabilitating. The department is now rehabilitating yung mga pumping stations dito sa Metro Manila to increase the discharge capacity. So marami na kaming natapos niyan. And but there are still other na kailangan kukumpunihin. So secondly, ang main focus din namin is actually dito sa Pasig Marikina flood control project na ito nga yung marami na kami nagawa dyan sa flood control. At the same time, the President has actually instructed us na it has to be done holistically and integrated manner. So ang mangyayari dito ngayon is actually gumagawa kami ng mga retarding structures doon sa Sierra Madre watershed para hindi ka agad eventually hindi ka agad bumababa yung mga tubig baha kasi nandoon yung watershed eh. So gagawa kami siguro ng series of dams doon sa Sierra Madre for the time being. At the same time, may mga gagawin din kami mga retarding ponds dito sa San Mateo. Ito yung mga malalaking projects na sinasagawa namin ulit sa Metro Manila aside from yung mga nagawa na namin, yung mga revetment walls all along Pasig, sa Marikina. Yun, Ted, ang ginagawa namin. Opo. So, ito po ang Soul Project, DPWH. Ito pong sa patuloy na dredging po ito sa Marikina River, Secretary, tsaka yung binabanggit yung new projects? Tama, Ted. Kasama dun sa dredging ng Pasig Marikina River. Kasama dun sa components na ginagawa namin doon. Okay, opo. Sige, so yan po kasi nga ay malalaki yan, ano ho? Kumbaga talagang yan ay to control, ano? Pati ho yung daloy nga ng tubig na nanggagaling po sa Sierra Madre. Babalikan ko lang po, sorry Sec, ito pong Metro Manila Flood Management Project kasi mismo po dito, no, sinasabi nga nung report ng World Bank na talagang bahagi ang DPWH dito sa proyektong ito, no? At meron din kayo responsibilidad. Opo, ano ba ang report ng inyo pong mga tauhan? Kasi as you, siguro alam nyo na, no, Sec, na 7-year po itong programang ito, inutang natin sa World Bank at maging sa Asian Infrastructure Investment Bank. Ngayon, nagkaroon ng extension ng 2 taon. Ngayon, ang pinakahuling balita nga po, no, doon sa una po nating nabanggit na po sa inyo, dahil sa sorry po sir sa kabagalan ng gobyerno at saka doon po sa pagtukoy sa lokasyon ng mga pumping station, yung pungang sinasabi po 'di ba na original na bago kasi po ang original 36 na bawasan ng 2 36. Opo, 34 na lang. Ngayon, yung new pumping stations from 20 naging 4 na lang na pumping station. So ano po effect nito sa pangkalahatan pong proyekto natin, bagamat MMDA, pero may sinasabi din po dito na pagtukoy ng DPWH dito nga po sa mga lokasyon nito, etc. Ano effect nito ngayon sa pangkalahatan po na ang gusto nga natin is mabilis na pagbaba ng tubig baha? Well, actually, kaya tama yung sinabi mo na 36 naging nalitos ng konti. I think ito na lang yung pwedeng punduhan dun sa World Bank program. So yung dating proposal yata noon, o pa yan, nung
wala pa kami dito sa administrasyon na ito. Mm-mm. Yung proposal nila noon na 20, naging 4 lang as far as we know. Mm-mm. 4 na lang yung new pumping station. So yun pa rin ang sinasagawa. But at the same time, yung focus namin is actually to rehabilitate muna yung mga existing pumping stations for Mm-mm. now. Mm-mm. Kasi yung mga new pumping stations actually kailangan din ng mga detailed design at saka yung right of way, Oo. mga ganon. So it takes time. And sabi mo nga, I think naantala rin yata yung pagpapagawa noon tong World Bank assisted projects in the past administration because of the pandemic. Naantala ng 2 to 3 years yan. So ngayon kami sa DPWH ngayon, yun ang puspusan na ginagawa namin. Aside from that, Ted, kasi yung World Bank program, maraming components yan eh. Mm-mm. Ang components. Sa amin lang yung sa mga pumping stations. Now, meron din components to address yung waste management. Yes. Opo. Meron din component actually yung sa resettlement issues. Opo. Yung So, yun mga ganon. And meron din environmental issues na pinag-uusapan. So, there are other agencies also involved dito sa mga other components. Opo. Ang component nito ay modernizing drainage areas. Component minimizing solid waste in waterways. Component Yes, 3, dapat. participatory housing and resettlement. And component 4, project management. Ano ho yun? So dito ho, may toka-toka dito, may DENR, kayo nga po, tsaka MMDA. So sa ngayon po, sir, ano po ang report ng mga tauhan ninyo? Considering din na last year actually, hindi napunduhan ito, remember, Sec? Hindi napunduhan ito last year. Pero, I think, yes, I think yung other components are now being prepared. Actually, nagkaroon nga kami ng meeting sa nagpatawag sa Office of the President. Actually, yung kasi flood season na naman, and for Metro Manila, nagpatawag nga ng Office of the President, particularly pagtulong-tulungan daw namin yung mga zero cleaning activities at this point in time. No? So, isa sa mga activities that we will participate siguro sa DPWH kasi yung doon sa World Bank assisted program, maraming equipment that the department was able to procure. Pero tinransfer na namin sa MMDA yan for their operations. So, yun ang gagamitin na nila for yung pagtanggal ng basura at desilting in some of the internal esteros. Dito naman sa main lines, actually na namin yung natatahakan ng mga national roads, yun ang kinokomponin na rin namin na ituit na hindi nababarahan yung mga outlet para sa ganun dadalos ang yung tubig baha along national roads. Ang problema lang natin dito is actually internal drainage of Metro Manila is 50 years old. So, ito pa rin yung kailangan din para siguro magkaroon ng rehabilitation o improvement ng internal drainage. Opo. Sige, sir. So, again, dito po sa ano report ng mga tauhan po ninyo dito po sa Metro Manila Flood Management Project na ito so far? Makaka-catch up po ba tayo sa bagong deadline nito ng mga bagong pumping stations po? Kasi yung loan natin, sabi ng World Bank dito, umutang kayo, hindi nyo nga nagagasta. Tapos ngayon, dahil sa napakaraming problema ninyo sa procurement, right of way, etc. Sige, papayag na kami na ito ay ma-extend natin. Ang bagong deadline ngayon, sir, ay November ng 2026. Yan po ang bagong deadline. Ano po sabi ng mga tauhan nyo po, Sec? I think we should be able, yung component namin, component, I can only speak in our component. Talaga po magagawa natin. Okay. Dito ho ba nakatutok si Presidente? Dito. Well, lahat naman tinututukan ni Presidente, hindi lang sa component namin. Pati yung component ng mga other agencies, actually dapat tinututukan naman lahat. Kasi sir, if you recall, nung huling SONA na Presidente last year, di ba, nag-mention siya ng flood control, no? Tapos,
Ironically, kinabukasan noon, bumaha sa Metro Manila. Tama naman. I think yan, you're talking of the Typhoon Karina na Mm-mm. Servison of the President. But yung the amount of rainfall that came, yun sa Karina na yan, is even bigger than Ondo yata. Mm-mm. But yung floodwaters niyan, if you recall, Mm-mm. yung floodwaters niyan, hindi tumagal ng lingguhan. Opo. Sige po. It subsided naman in a few days lang. Opo. In a few days, hindi kagaya yung Ondoy noon na sa 3 linggo yata, may baha pa sa Metro Manila. Opo, sige po. Sek, bago po itong tanong ni Chacha, meron siyang hiningi lang update. Ito lang pong usapin ng ating backlog sa mga classrooms ng pampublikong paaralan. Kayo ho ba'y nakausap din dito ng Presidente tungkol dito po sa problema po natin sa 160,000 classrooms? Well, kami ang implementing agency ng DepEd, whatever is actually allocated for a year-to-year basis. Kung ilan yung mga nakaprograma sila on a year-to-year basis, yung karamihan yung new construction. Yung new construction of classrooms or school buildings, kami po ang gumagawa. So every program year naman natatapos natin yung naka-programa ng mga school buildings. Well, it's up to the Department of Education actually to allocate kung ano yung nakakaya nila sa budget nila on a year-to-year basis. Opo, Sek, kasi kung babalikan natin yung 2023 COA report, yung target po with funding ito, 6,379 na new classroom, ang natapos lang mang po ay 192 o equivalent to 3%. And doon sa COA report na nabasa po namin, may sinasabi din nga po doon yung kasi kayo po implementing agency na naman, opo, ang problema po sa as usual, yung mga contractor po ng DPWH. Meron ba kayong tinanggap na report nga dito po sa sa accomplishment ng inyong mga opisina sa mga lalawigan? Ano ba problema nila dito? Bakit po despite the funding, hindi matapos-tapos itong mga classrooms? Ted, I just want to clarify that, no? Kasi yung budget year is actually for 2 years, no? Pagka yung release sa amin yung budget, let's say in the middle of the year, we still need to continue it until the next year, no? So yung COA report is on a year-to-year basis. So probably that's correct na yung accomplishment namin for that particular year because of yung procedural requirements on the transfer of the funds saka yung vetting sa field. Medyo doon pa rin kami nag-uumpisa. But in the next year, I think puspusan naman namin sinasagawa lahat ng mga new classrooms na maliliit. Opo. Meron ba 2 years kasi yan eh. So Opo. yung nila, yung COA report kasi hindi yung total implementation period. Year to year kasi yung report nila eh. Opo. Pero sir, kayo ba mismo ay nakausap po ng presidente rito at inalam niya basically ano ba ang problema on the ground kung bakit po kumbaga ganito po yung nangyayari po. Hindi maitatanggi yung po, 'di ba, yung kabagalan din sa accomplishment po ng mga classrooms? Well, sabi ko nga, as soon as actually nagsimula kami, Ted, dyan sa mga classrooms, tuloy-tuloy yan. Walang humpay yan. For as long as yung the funds are already released to us, madali lang naman, it's not a very complicated structure yung ginagawa ng mga school buildings eh. So, I think nakita ko rin yung report, I cannot remember the figures now. Sinabmit na rin namin doon sa Office of the President kung ano yung accomplishments on the school building program and administration. Opo. Sige po, okay. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Please, Sec, go ahead. Cha. Yes po. Sec Manny, ano na pong balita dito sa EDSA rehabilitation na ilang beses pong napurnada yung pagsisimula? Well, as the President has instructed us, kailangan namin humanap ng mga more innovative procedures
o kaya mga new technologies at para mas mabilis yung pagpagawa ng EDSA. No? And we have continuously researched actually kung ano yung mga practices at saka new materials that can be implemented to expedite implementation of yung rehab ng EDSA. But as I speak, yung ngayon, kahit na meron na kaming tinetest ng mga new materials at this point in time, sa tingin ko it's not very practical to start now the rehabilitation of EDSA kasi tagulan na eh. And lalo tayong mababagal pagka tagulan. So we will just have to wait for a better time actually to start para tuloy-tuloy yung pagpagawa. Yung ganun. So within the year, palagay ko, I think until that time na matapos yung tagulan natin, sakali makapag-umpisa kami kahit paano. Within the year po. Pero tama po ba yung narinig ko, Sec Manny? Naghahanap pa po kayo nung bagong technology na sinasabi ng Pangulong Marcos Jr.? Meron na naman kami nahanap na mga iba. Tetest lang muna namin section to section kung paano isasagawa at para ma-estimate namin kung ano na yung duration that we are talking about na kumpunihin the entire EDSA. Ano pong technology yan? Well, tinitignan namin kung kailangan pa bang bungkalin lahat yung semento sa EDSA o kaya we'll just have to meron ho kami yung tinatawag na tinitingnan na lang namin yung mga vulnerable sections, stabilize namin, and then may mga additives o kaya mga road materials na pwede nang gamitin para ma-stabilize yung base. Ang importante dito yung base eh. At saka yung kung gagawa kami ng concrete, I think instead of 14-day concrete curing period, siguro meron na yung mga 3 days curing period, mga ganon. Oo, and with that... Maraming technology. Opo. Ito po, Sec Manny, na sinasabi niyong bagong teknolohiya, kung dati ang original proposal 2 years gagawin yung buong EDSA, with that technology, gaano na po katagal or kabilis? Ito na nga tinetest namin. How far can we, anong time na isasagawa namin? Let's say we are testing, 100 meters. Kaya ini-equate namin kung makagawa kami ng isang 100 meters in let's say few hours. Doon namin malalaman kung ano yung yung timetable na pwede naming i-propose for the entire EDSA. Oo. The other thing kasi that we are talking about, naging 2 years lang yan at because of yung funding issue. No? We were just prepared actually to implement yung southbound for 2026 because of the funding that we have allocated. Then, next year yung funding issue naman for the northbound. Oo. And with the new technology, madadagdagan din po yung pondo supposedly dito po sa EDSA Rehab? Maybe not. Actually, hindi naman siguro kasi as I said, palagay ko mas mura rin siguro. Mas mura rin siguro kasi hindi na namin siguro eventually hindi na namin tatanggalin yung konkreto ng yung existing pavement ng EDSA kung pwede pa namin gamitin. Kumbaga yung base, makakatipid kayo sa base. Ano po, Secretary? Yes. Opo. Sige. Opo. Sec, ito lang po. Sec, yung Commonwealth, please, pakilambing lang po. Nadaanan nyo ba? Binakbak ho ng kontratista yung Commonwealth, di ba? Para ho sa asphalt overlay. Palagay ko po, sir, mga higit ng 6 months o 8 months na ito, yung pong papunta ng westbound. Kinabkab na po nila noon pa, and then ngayon po may kinabkab na naman po pa eastbound, pero wala po nangyayaring overlay. Hindi ho namin maintindihan ito. Baka din po ito nakadagdag doon sa drainage problem ng Commonwealth. Kasi po, di ba, yung dumi nito napupunta ron sa drainage. Sir, napasyalan niyo ho ba ito? Sino ba kontraktor nito? Ano ba ang kanilang balak ho dito? Ba't nila kinakabkab? Titignan ko ng mabuti yan yung niyan sa Commonwealth. Fortunately, hindi ako
I admit hindi na ako nadaan dyan, but since you mentioned it, Mm-mm. kaya ngayon pa lang tatawagan ko yung regional director namin para tignan. Opo, pasensya na kayo, Sek, kasi araw-araw namin dumadaan kami dito kung kailan naman tag-ulan tsaka sila mag-overlay. Diyos ko. Opo. Sek, sorry po. Alam ko masakit na ang ulo nyo. Okay lang, Ted. Thank you for that. Sorry po, Sek. At maligayang bati po sa kagawaran. 127th founding anniversary po ninyo yata. Opo. Thank you, Ted. Thank you. Opo. Opo. Salamat po. Thank you, Secretary. Si Secretary Manny Bonoan.